Hello, morning. Good morning to all my followers and my viewers. Good morning sa inyong lahat. Sana maganda yung morning natin. Talagang maganda talaga yung morning natin. Thank you, Lord, for another day for us to live. Thank you sa mga biyaya ng Panginoon sa atin sa araw-araw. Salamat at ngayong umaga ay buhay pa tayo. No? Yun talaga ang ating pasalamatan sa Lord na every morning I wake up, Lord, I know you're here. Yan talagang favorite song ko pagising ko sa umaga. Every morning I wake up, Lord, I know you're here. No? Ang sarap ng umaga natin, pagising natin ay magpa-thank you tayo kay Lord dahil buhay pa tayo, no? Yung iba natutulog sa gabi, hindi na sila makagising sa umaga. So ang sarap-sarap talaga ng morning natin, no? Maraming mga bagay na dapat natin pasalamatan sa Lord. Hindi niya tayo pinabayaan. He is faithful to give everything we need every day. Basta palagi lang tayo naka-connect sa Kanya. Alalahanin natin siya palagi. Ilagay siya natin sa ating mga puso, na siya laging nakaposes sa mga puso natin. Kasi alam nyo guys, na-experience ko sa buhay ko, tuwing magkaroon ako ng problema, lalo na pag mabigat yung aking problema, mag-praise and worship lang po ako. Talagang ma-relieve na ako sa dinaramdam ko na lungkot, na minsan parang mabigat yung ating pakiramdam dahil mayroon tayong mga discouragement. Minsan mayroong mga bagay na gusto nating mangyari pero hindi nangyayari. Feeling natin parang disappointed tayo. Pero pag nasa presence tayo ng Lord, hindi natin yan maramdaman. Kahit na ako, sa experience ko, pag palagi ako nag-praise and worship, kahit nakaharap ako sa tao, kahit saan man ako, yung lumalabas sa bibig ko ay palagi akong kumakanta. Kasi pag palaging nag-praise and worship tayo, andyan na yan sa bibig natin. Yung parang naghaham tayo, ganyan. Ako minsan siguro pag nakita ako ng tao na malayo-layo sa akin, sabihin ng tao, nagsasalita akong mag-isa, pero hindi, kumakanta akong mag-isa. Kaya minsan yung makita ko ng tao na siguro nababaliw na yan, nagsasalita ang mag-isa, hindi, kumakanta ako guys. So pag marami akong mabigat na problema, parang hindi ko mararamdaman yun. Palagi akong kumakanta. Yun lang kasi ang ginawa ko noong nagkaroon ako ng mabigat na problema. Yun lang ang ginawa ko kung bakit ako naka-recover, kung bakit nalampasan ko yung mga mabigat kong suliranin sa buhay. Kasi yun lang ang ginawa ko. Maraming nakakilala sa akin, maraming nakakaalam kung anong pinagdaanan ko sa buhay. Pero ay ito, tumatayo pa rin ako, matapang at matatag. Dahil yan sa Lord, hindi niya ako pinabayaan. Nagkasakit ako noong 2006, akala ko mamatay na ako. Pero nalampasan ko din yun. 6 months ako na nag-under medication ako.
Sabi ng doktor ko, ako lang daw yung pasyente niya na binigyan niya ng gamot na 2 times a day. Yun ang sabi ng doktor ko kasi yung sakit ko noon, ah, acute severe gastritis. Hindi na pumapasok yung pagkain sa tiyan ko. Lumalabas na tuwing kakain ako. Sobrang payat na payat ko. Sabi ko sa Lord, Lord, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon na mabuhay ako. Hindi pa ako ready. Tapos sabi ko, gusto ko pa Lord maglingkod sa iyo. Pero hindi ko alam kung paano. Ilang beses na ako nagsabi sa Lord na, Lord, I want to serve you. Use my life. Pero hindi pa nangyari. Sabi ko, pag kinuha mo ako, Lord, hindi ko pa natupad yung pinangako ko sa iyo na magsiserve ako sa iyo. Sabi ko, Lord, kung maaari bigyan mo ako ng isang pagkakataon, marami pang pagkakataon na gagaling ako sa sakit ko. Kasi first time ako nagkaroon ng grabing karamdaman. Imagine yung diagnose sa akin ng doktor ay acute severe gastritis. Sobrang payat ko. Hindi ako makatulog. So ayun, after 6 months, gumaling ako kahit hindi pa ako fully healed. Pero naramdaman ko talaga na gumagaling ako. Nag-leave ako sa work ko. Almost 3 months siguro hindi ako nakapasok sa trabaho hanggang pinilit ko na yung sarili ko na bumalik sa work kasi wala na akong leave credits, wala na akong sasahurin pag hindi ako bumalik sa trabaho ko. Wala akong pambili ng gamot ko. Kaya salamat sa Panginoon, unti-unti niya akong pinagaling. At ngayon retired na ako sa work ko. Hindi ko nga alam kung bakit ako nag-decide na magretiro na lang ako sa trabaho ko at the age of 61. Hindi pa ako nag-62, nag-retire na ako. Kasi pala, after my retirement, mayroon pala akong ministry. Yun na nga siguro ang katuparan ng aking pangako sa Panginoon na magsisilbi ako. Yung aking ginagawa ngayon, every Saturday, mayroon akong Bible study doon sa Angelville outreach namin. Nasa under kasi ako ng Word of Hope, Assemblies of God. Yun kasi ang church na pinili ko na doon ako mag-grow as a Christian. Galing din ako sa ibang kasi yung family ko since birth isa kaming Baptist. Pero hindi ako nag-grow doon. Hindi ko naramdaman na nag-grow ako as a Christian. Pero noong nagkaroon ako ng matinding problema, alam nyo guys, naghiwalay kami ng aking husband for more than 10 years. Siguro mahigit 15 years. At na-complete yung aming na-restore yung aming relationship, yung aming family, more than 30 years. Kinaya ko yun. Kinaya ko yung 30 years. More than 30 years nga. Dahil sa Lord. Sa Kanya lang po ako kumakapit. So, sa part 2, ipagpatuloy ko tong aking life story. Alam nyo guys kung bakit My True Life yung aking yung title ng aking vlog. Kasi gusto ko
ibahagi yung aking my true life. Yung aking mga content sa vlog ko, yan talaga nangyayari sa buhay ko. Kaya kung may natutunan kayo sa aking ibinahagi sa inyo na aking life story, hindi pa ito, nagsisimula pa lang ako. May part 2 pa tayo. Magpa part 2 ako guys, kasi gusto ko ibahagi sa inyo yung aking karanasan, na gusto ko rin na magbigay ng encouragement sa mga nanonood sa akin. Kung paano ko nalampasan, paano ko na naging victorious ako sa pinagdaanan ko, sa problema ko. Alam nyo guys, noon gusto ko talaga mag-send ng aking life story sa MMK. Pero hindi ko nagawa kasi mahirap at saka parang wala akong time. Pero siguro dito ko na lang ibahagi sa inyo, na sakaling anuman ang, siyempre sa bandang huli, pag wala na ako dito sa mundo, makikita pa rin ng mga tao kung paano ko nilibanan ang naging karanasan ko, kung paano ko nilabanan ang lahat ng sakit, ng hirap sa buhay ko, na siguro hindi lang man ako ang nakaranas ng ganito. Meron din sigurong mas sobra pa sa pinagdaanan ko. So guys, hanggang dito na lang muna. Kakain muna ako ng aking breakfast. Maraming salamat sa lahat na nanonood sa akin. Sana gabayan kayo ni Lord. Maging maayos ang inyong mga buhay. At sa lahat na mayroong sakit dyan, nanonood sa akin, mag-comment down lang kayo sa aking video. Mag-request kayo ng inyong prayers. Ipagdasal ko kayo. I-include ko kayo sa aking prayers. Maraming salamat. At sana mag-subscribe kayo. At huwag kalimutan mag-share. God bless everyone. Maraming salamat.